Lingid nga sa kaalaman ng marami may mangilan-ngilan ngang scene sa manga na bigla na lang nabago sa mismong anime. Ang rason nga sa mga ito dahil sa masyado daw brutal yung scene para sa anime. Hindi gaanong child-friendly, masyadong dark at marami pang ibang rason. Kaya naman sa video nga na to tatalakayin natin itong mga nabagong scene na to. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa isa sa pinakasikat na scene, which is yung mga injuries na natanggap ni Whitebeard during Marineford War. Sa anime nga nakita natin kung paanong pinagtutulungan ng lahat itong si Whitebeard. Syempre dahil sa obvious na rason, since tinatawag nga siya bilang strongest man in the world. So hindi nga ako nagbibiro sa word na talagang pinagtutulungan siya. Dahil yung unang ang difference ng manga at anime makikita natin sa scene na to. As you can see kung mapapanood mo nga ito sa anime akala mo na parang normal lang si Whitebeard sa mga oras na to. Normal in a way na nagpapalipad lang siya ng daang-daang marines na para bang ayos lang yung sitwasyon niya. Pero kung makikita mo nga itong scene na to sa manga mas malala. Itong Whitebeard nga na inaakala nating nasa normal lang na sitwasyon grabe na pala yung natatamong damage laban sa mga marines. Evident nga dyan yung ilang espada na nakaturok sa katawan niya at itong ilang litrong dugo na dumadanak sa katawan niya. Bukod pa nga dyan itong naging laban nga niya kay Sakazuki kung maaalala nyo sa anime bahagi nga lang ng bigote niya ang natamaan. Pero kung titignan mo nga ito sa manga sobrang layo ng scene na to dahil literal nga na nahati ni Sakazuki itong bigote ni Whitebeard kasama na yung parte ng mukha niya. Yes guys, tinapyasan nga ni Sakazuki ng muka itong si Whitebeard at mas na-showcase pa nga itong damage na to sa ginawa niyang huling atake kay Sakazuki na kung papanoorin mo sa anime parang wala ngang natatamong damage itong si Whitebeard. Pero kung titignan mo nga ito sa manga kapansin-pansin itong natapyas na mukha niya pati na itong ilang litrong dugo na patuloy na nauubos sa katawan niya. Kaya naman itong scene nga na nakita nating huling nakatayo itong si Whitebeard kung napanood nyo nga ito sa anime parang wala nga itong dating. Pero kung makikita mo nga ito sa mismong drawing ni Oda sa manga dito ka mas kikilabutan at mas mamamangha sa ipinamalas niyang laban dahil nakaukit nga sa katawan niya itong mga sugat na sumisimbolo kung paano niya ipinagtanggol ang kinikilala niyang pamilya na Whitebeard Pirates laban sa mga Marines. At speaking of kinikilalang pamilya itong sumunod nga sa listahan natin yung nangyaring pagkamatay ni Belmere. Sa anime nga pinakita na kaya namatay itong si Belmere dahil sa binaril siya ni Arlong sa dibdib. Pero kung babasahin mo nga yung mismong manga hindi naman sa dibdib binaril itong si Belmere, bagkos sa mismong ulo niya. Tinutukan nga siya ni Arlong sa ulo at binaril sa harap mismo na kinikilala niyang mga anak na sila Nojiko at Nami. So kung iniisip nyo nga na sobrang dark na ng scene na to nagkakamali kayo dahil itong sumunod nga sa listahan natin mas dark pa dito. At ito nga yung nangyaring pagsagip ni Zeph kay Sanji. Sa anime nga ipinakita na kaya naputol itong binti niya dahil sa naipit siya sa isang barko, which is napaka-unusual given na ang epithet niya Red Leg Zeph, meaning gaya kay Sanji malakas rin ang pagsipa niya. Kaya naman kung mababasa mo nga itong scene na to sa manga ibang-iba nga ang nangyari at mas brutal dahil yung version nga ng pagkawala ng binte ni Zeph sa manga sa kadahilanan na kinain niya ito. Pinutol nga niya ito at kinain. Dahil nga sa ilang buwan na pagka-stranded sa isang isla pinili nga ni Zeph na ibigay na lang ang lahat ng pagkaing natitira sa batang Sanji. Samantalang siya naman mas piniling isacrifice na lang yung sarili niyang binte para may makain siya sa ilang buwan na pagkaka-stranded sa isla. Ngayon mapunta naman tayo sa 4Kids Entertainment. Sa mga hindi nakakaalam kahanay nga ito ng Nickelodeon at Cartoon Network. Layunin nga ng network na to na magpalabas ng mga cartoons na pangbata. At ang isa nga sa pinakasikat na nakuha nilang anime galing Japan yung Pokemon. Pero sa hindi nga malamang rason bigla nilang inacquire itong One Piece. So ipapaalala ko lang na yung target market nga nitong 4Kids Entertainment yung mga 7 to 11 years old na mga bata. Kaya naman nakakagulat nga na inacquire nila itong One Piece
Piece, given na masyado ngang pang-mature yung mga contents neto. Pero hindi nga nagpatinag itong 4Kids Entertainment dahil nga sa sobrang popular netong One Piece sa buong mundo, imbis nga natanggalin na lang itong programa nila, inedit na lang nila yung mga contents na masyadong brutal at ginawa nila itong mas appropriate sa mga bata. At ang naging resulta nga neto medyo malala. Ang mga examples nga ng pagkaka-edit nila itong sigarilyo ni Sanji na ginawa nilang lollipop. Obviously sa rason na ayaw nilang i-promote yung pagsisigarilyo sa mga bata. Same as smoker na dala-dalawa pa ang tabako, tinanggal nga ito ng 4Kids. At iniwan lang siyang nakanganga na para bang naglalabas lang siya ng usok sa bunganga niya out of nowhere. Yung baril nga ng mga Marines binago nila yung kulay para magmukha itong mga toy gun. At even yung mga dugo nga na dapat visually nating nakikita tinanggal nga rin. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka kung bakit sila na bankrupt in 2016. Anyway, dahil napag-uusapan na rin natin yung mga scene na hindi appropriate sa mga bata, ang isa nga sa karakter na nag-i-embody sa ganitong nature itong si Trafalgar Law. Mahilig nga siyang mag-middle finger na rason kaya ini-edit out ito sa anime. At I'm sure similar yung magiging treatment neto kay Jewelry Bonnie. Since in chapter 1098 nga nakita natin itong 5 years old na si Bonnie na bumabato na ng middle finger. Panigurado i-edit out rin ito sa anime. Bali sobrang dami pang ang differences sa manga at anime, lalo na sa mga early years ng One Piece. Gaya ng tattoo ni Ace na supposedly magiging similar sa flag ng Germany yung design. Yung pagpatay ni Zoro sa alagang wolf ni Helmeppo kaya siya nakatali sa cross, which is sa anime nga pinalabas lang na sinaktan niya lang ito. Itong design ng suot ni Vivi sa Whiskey Peak arc since masyado nga itong vulgar at marami pang iba. Teka, kayo ba? Ano ang napansin yung difference sa manga at anime? May napansin din ba kayo sa manga na bigla na lang nabago nung mapanood nyo na ito sa anime? Kung meron, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung natripan mo naman itong topic natin ngayong araw na to, wag mo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!